Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Bea, at hi na rin sa lahat ng kapwa ko listener ng programa nyo. Bago po ako mag-umpisa sa pagkukwento, uunahan ko na kayo ha. Baka sumakit ang ulo nyo sa isi-share ko. Hindi naman masyadong pangit ang kwentong pag-ibig ko, pero halos lahat kasi ng tropa ko ay iisa ang reaction sa tuwing nagrarant ako sa kanila. Masakit daw sa ulo. Anyway, ako nga pala si Sander, editor sa isang advertising company. Sa edad kong 26, masasabi kong financially stable na ako. May kaunting ipon at ready to settle. Nakapagpundar na ako ng sasakyan at meron na rin akong bahay na paunti-unti kong binabayaran. Ang problema na lang talaga hindi pa ako nakakahanap ng babaeng makakasama ko habang buhay. Popoy at Bea, hindi naman ako pihikan sa mapapangasawa. Okay na sa akin yung kapareho ko ng values at wavelength. Palagay ko naman, hindi rin ako mahirap magustuhan dahil marami na rin naman akong nakadate. Yun nga lang, hindi pa rin ako nakakatagpo ng relasyon na pwede kong ituloy sa seryosohan. Akala nga ng mga kaibigan ko, nag-e-enjoy ako sa buhay binata. Ang hindi ko lang masabi sa kanila, handa na akong lumagay sa tahimik kung sakaling darating na ang tamang babaeng magpapaibig sa akin ng totoo. Oo pare, kala ko malalayuan na ako ng Jenny na yun eh. Alam mo ano nangyari? O ano? Lalong nagabul sa akin. Nax, iba ka talaga bro. Hindi ko nga rin mag-gets kung bakit baliw na baliw sa akin yung Jenny na yun eh. Psst, pare. Oh, Tignan mo yun oh. alin? Yan oh, si Sander. Tignan mo, tulala. Oo nga ano, ano iniisip yun? Huy, Sander! Ano ba? Bigla-bigla ka nalang naninigaw dyan. Paano kasi kanina ka pa tulala dyan? Di kaya... Lapitan mo na kasi. Ha? Halata naman kanina ka pa nakatitig dun sa naka-pink na dress eh. Lapitan mo na para makausap mo. No pare, hayaan mo siyang lumapit sa akin. Wow, iba rin talaga yung kumpiyansa mo eh, no? Siyempre, alam mo, yung mga tipo natin, hindi tayo yung unang lumalapit sa mga girls. Tayo dapat ang nilalapitan. Paano kung hindi lumapit sa'yo? Manood ka lang, Lance. Ganito kasi yan eh. Titigan mo lang siya hanggang sa mapansin niya nakatitig ka sa kanya. At kapag napansin ka na niya, saka mo siyang ngitian ng malagkit. Sigurado maku-curious siya sa'yo. At kapag hindi niya na matiis yung curiosity niya, siya na mismo ang lalapit sa'yo. Talaga lang ha? Okay, tignan natin kung effective yung style mo. Watch and learn. Ay pre, wait lang ha. Nagsusuka naman na lahat ng silans eh. Sige pare, hintayin ko na lang kayo dito sa parking lot. Ubusin nyo na muna kamo yung suka niya bago sumakay sa auto ko ha. Kaysa naman dito pa magsuka yan. Sige, sige. Hintayin ko na kayo. Excuse me? Hi. Ako yung sa bar kanina. Yung malapit sa table nyo. Yeah, I know. I mean, namumukhaan kita. Mas maganda ka pala sa malapitan. Thanks. By the way, ano kasi, hindi ko mapintong location na to. Magbubook kasi ako ng car. Pwedeng magpatulong? Of course. Oo naman. May I see? Here. Oh, going south ka pala. Yes. Gusto mo hatid na kita?
Thank you. But no need. Kaya ko na. You sure? Medyo alanganin na. Anong oras na oh? Delikado pa naman ang panahon ngayon. Exactly. Kaya nga, kailangan kong mag-ingat. Hindi ako masamang tao. Gusto mo makita yung ID ko? Oh, ito. You know what? You're so funny. Ganun ka ba ka-eager para ihatid ako? Kapag sinabi kong yes, papayag ka na ba? Fine. Pinakita mo na yung ID mo eh. Alright, let's go. By the way, do you know any place na may masarap na sabaw? Parang gusto kong humigop saglit para mawala yung tama ng alak sa akin. Oo naman. May alam ako. Akong bahala. I see through your disguise. It's in your eyes. Something dark, something wild. A sweet surprise. Oh, I see that you've been hurting, but it's time to let it go. Leave it in the past. This night won't last. As long as you're with me, I got you. Call my number, call my name. I'll be by your side. We'll stay the night. Just let the music take you on. Let this be your favorite song. Yeah. So, nagustuhan mo ba yung bulalo nila dito? Yes, in fairness ha. Maalam ka pala sa mga kainan dito. Alam mo yung mga bukas kahit madaling araw na. Oo naman. Medyo gala din kasi ako eh. Nga pala. Are you sure you wanna go home na? Bakit? May mapapasyalan pa ba ng gantong oras? Well, may mga bukas pa namang coffee shop. But I won't insist kung ayaw mo. Total, ihahatid naman kita. Pwede tayong magkwentuhan na lang sa car. Gusto mo pa akong makakwentuhan? Hindi pa ba sapat yung mga kwentuhan natin sa bulaluhan? Yun eh kung gusto mo lang naman. Alam mo, sa totoo lang, ayoko pang umuwi eh. At saka, you seem to be a good guy naman. At nag-e-enjoy akong kasama ka. So, is that a yes? Libre mo ako? Anything you want. Okay, let's go. Let it loose, turn the music up while you break it down. Baby, don't you worry, hang on to me. Just let it loose, turn the music up while you break it down. Baby, don't you worry, hang on to me. Just let it. Popoy at Bea, dito ko na nga ipapakilala sa inyo si Callie. Hindi ko maipaliwanag pero may kakaiba sa tinginan namin sa loob ng bar nung gabing yon. Kahit na may kalayuan ang kinaroroonan niya mula sa table ko, hindi ko mapigilang mapatitig sa kanya. At paminsan-minsan ay nahuhuli ko rin siyang nakatitig sa akin. Pakiramdam ko noon para bang nag-uusap na kami sa pamamagitan lang ng tinginan. Kahit hindi namin lapitan ng isa't isa, para bang nagkakaintindihan na kaming dalawa. And luckily, nagkaroon kami ng chance na mag-usap bago matapos ang gabing yon. Ang totoo parang mas mahaba pa yung oras na magkasama kaming dalawa kahit na hindi namin alam kung saan kami pupunta. Sobrang enjoy kasama si Callie, Popoy at Bea. Game na game siya sa kahit anong topic. Kahit nga sa mga usapan na may halong landian, hindi siya umaatras. Sa lahat ng babaeng nakadate ko, ibang-iba ang presensya niya. Astig siya, hindi mahirap landiin, pero hindi rin easy to get. At mula ng gabing yon ay hindi na nga siya nawala sa isip ko. Pagkahatid ko pa lang sa kanya, inisip ko na yung susunod na pagkikita namin. Excited akong muling makita at makasama siya. Kaso nga lang, merong isang malaking problema. Ano? Hindi ka nagpalitan ng Facebook? Hindi. Kahit cellphone number man lang? Hindi rin. Ang bihira. Paano kayo magkikita ulit? Eto na nga eh. Inaabangan ko na sa labas ng subdivision kung saan ko siya hinatid. Sa labas ng subdivision?
Oh, Ibig sabihin, hindi mo siya inatid sa mismong bahay nila? hindi. Anak ng tina pa naman talaga, oh. Ano ba nakahibot pumayag ka ng ganun? Wala man lang palitan ng kahit anong info, contact number? Yaman mo na. Para pareho kaming mysterious. At saka, alam mo yun, iba rin kasi yung challenge kapag wala kaming ibang means of communication bukod sa pagkikita ng personal. Sus, labo mo. Isa pa okay rin yung ganito. Yung pareho kaming mysterious. Mas tataas yung curiosity namin sa isa't isa. Kung sa'yo, bahala ka. Paano yan ngayon? Hihintayin mo siyang lumabas dyan sa subdivision. Ganun na nga. Ako, good luck pare. Mukhang diyan ka natatanda sa paghihintay mo sa kanya. Tingnan natin. Ay, teka. Siya na yata ito nakikita ko sa may gate. Weh. Oo nga. Oh, wait lang pare ha. Tawagan kita mamaya. Sige, sige. Sikali na nga ito. Makapunta na nga. Hi! Sander? Yep, it's me. Anong ginagawa mo rito? Then, nagbaka sakali lang ako na matsyempohan kita. Wait, bababa ako. Pupunta ka na sa work? Yes. Hatid na kita. No? What do you mean, no? Di ba ang usapan natin hindi tayo magbibigay ng kahit anong info tungkol sa isa't isa? Okay, fair enough. Eh di, hatid na lang kita somewhere na malapit. At least, mapapadali yung commute mo. Masyado ka talagang mapilit, ano? Alam ko lang kung anong gusto ko. Magkaiba yun. Okay, sige na nga. Ayos. Are you sure na dito ka na lang? Yes, isang sakay pa yung office namin from here. Wag na wag mo akong susundan, ha? Tuparin mo yung usapan natin. Oo naman. So, paano? Una na ako. Anong oras pa rin out mo? 5 p.m. Bakit? Sunduin kita. Wala ka bang work? Day off ko. Monday? Day off mo? Nagbabago ang day off namin every week eh. Natapat na Monday ang day off ko ngayon. Wala ka bang ibang gagawin? Wala akong ibang gustong gawin kundi makasama ka. Ang corny mo. Payag ka na? Ay. Okay, sige. May coffee shop dyan sa kabilang block. Doon mo na lang ako hintayin. Sige. Hintayin kita. I can sail the world in search of treasure. I can bear my heart to something new. I can try and wash away your taste with foreign pleasure, but I'd still feel butterflies when I'm with you. Alam mo, ikaw, ang tindi ng tiwala mo na magkikita tayo, no? Kahit na wala tayong kahit anong contact. Oo naman. Alam ko namang hindi mo ako i-indyanan eh. Sa gwapa kong to, hindi mo ako sisiputin. Ay, wow! Iba din! At saka, sure din naman ako mag-e-enjoy ka sa lakad natin. Kita mo naman, kanina lang nasa coffee shop tayo. Ngayon, nandito na tayo. Nagsa-sightseeing sa seaside. Ang layo ng nararating natin. Oo nga eh. Kung saan-saan mo na ako dinala. Pero thank you Kasi pinagbigyan mo yung mga kakulitan ko ngayong araw. Kung mag-alala, hindi ako palaging ganito kakulit. I actually like it. Ha? Gusto ko yung ganyan kakulit lang. Basta, huwag masosobrahan, ha? So okay lang sa'yo na puntahan kita once in a while? I think so. That's the keyword. Once in a while. How about lumabas tayo once in a while? Hindi pa ba tayo lumalabas sa lagay na to? I mean, date. Mag-date tayo. Paminsan-minsan. Kaya mo. Well, oo. Bakit? Ano bang mahirap sa pakikipag-date? Kaya mong isustain yung pakikipag-date sa akin nang hindi hinihingi yung info ko? Oh, so ibig sabihin,
hindi mo pa rin talaga ibibigay sa akin ang phone number mo, kahit na yung Facebook mo? Aha. At wala ding pictures or selfie. Okay yan ha? That sounds fun. Basta, kung ano yung mapag-usapan natin na meeting place at time, yun ang susundin natin sa next na pagkikita natin. Okay ba yun sa'yo? Sige. Okay sa akin yun. Eddie deal? So, kailan ang next? Hindi ako pwede this weekend eh. So, siguro, next weekend na lang. At saka saan? Sa bar kung saan tayo unang nagkita. Alright, deal. Ay, thank you. Thank you. Saan? Sa pag-a-agree sa gantong setup. It's a lot of fun and excitement. Talaga? You're having fun? Yes. Nag-e-enjoy ako. At saka, masaya ka kasing kasama eh. You're spontaneous. Hindi ka ba nawawala ng baon na topic at jokes? Ang lagay eh. Hanggang doon na lang ba yun? Hanggang thank you na lang? Hindi ko in-expect na halikan mo. Ayaw mo ba? Hindi naman. So, gusto mo? Hindi naman sa gusto, pero hindi rin sa ayaw. Sakto lang. Kunwari ka pa? Ayaw mo pang aminin na gusto mo rin? Bakit? Kapag sinabi ko bang gusto ko, bibigyan mo ako ng isa pa. Aminin mo muna. Okay, fine. Gusto ko. I really wanted to kiss you. And I want you to kiss me again. Okay. Madali naman akong kausap eh. Just us for us. I can build a ship and sail. Popoy Lia, tama ang narinig ninyo. Never kaming nagpalitan ng phone number o kahit Facebook account. Nung unang pagkita kasi namin sa bar, hindi ko naisip na hingin ang contact info ni Callie. Ang importante lang sa akin noon, nag-enjoy kaming pareho sa company ng isa't isa. Hindi ko naman inakalang hahanap-hanapin ko siya pagkatapos ng gabing yon. Isa pa, na-excite din ako sa idea na wala kaming contact sa isa't isa. Nakaka-curious. Mas lalong tumataas ang interest ko sa kanya at palagay ko ganun din siya sa akin. Panibagong experience yon para sa akin kaya pumayag na rin ako nung nakiusap siyang ituloy-tuloy lang namin ang ganong setup. Popoy at Bea, alam niyo yung feeling na nakikipag-date ka noong mga panahong hindi pa uso ang text at social media? Ang pagkakataon nyo lang para makapag-usap ay yung mismong araw ng pagkikita nyo. Walang in-between. Walang kamustahan, walang video call. Kung ano yung mapag-usapan yung meeting place at meeting time para sa susunod na date, yon ang masusunod. Palaging nandun yung pananabik na makita ko o makita mo yung kadate mo. Lagi kang excited sa mga mangyayari. Never kong naisip na may enjoy ko yung ganito. At mas lalong hindi ko naisip na sa ganitong setup pa ako makakahanap ng taong makakapagpaibig sa akin. Sander! Pare! You know? Uy, sa wakas, dumating din kayo. Akala ko, ugatin na ako kakahintay dito eh. Grabe ka naman sa uugatin. O ano na, nasa na yung pinagmamalaki mo na ipapakilala mo sa amin? Ako parang Lance. Magugulat sa ipapakilala ni Sander sa atin. Bakit? Artista ba yan? Hindi naman. Nakita mo na siya dati. Talaga? Oo. Teka, Sander. Nasaan na ba yun? Hinihintay ko pa nga eh. Malapit na siguro yun. Ba't hindi mo tawagan para malaman mo kung nasan? Nako. Yun nga yung problema eh. Ha? Problema? Basta malalaman mo mamaya. Talagang si Edward napakadaldal. Alam mo kahit kailan ka talaga. Pinipigilan ko nga na mag-overshare eh. Teka. Medyo nahihiwagaan na ako dyan sa ipapakilala mo sa amin, Sander. Sigurado ka bang alam niya na magkikita kayo ngayon? Oo naman, sira. O edi sige.
Order na muna tayo habang hinihintay siya. Ay, wait. Siya na yata yung pumasok sa pinto. Saan? Hintayin niyo ako dito ha. Puntahan ko lang siya. Hi, Kali. Uy, Sander! Kanina ka pa? Sakto lang. By the way, mukhang may kasama ka. Ay, oo nga pala. Bess, si Sander nga pala. And Sander, meet my best friend. Hi, nice meeting you. Charmaine. Charmaine yung pangalan niya. Ha? Sino Charmaine? Sumakay ka na lang. Nakalimutan mo na ba? May usapan kami. Oo nga pala. Hi Sander, Charmaine nga pala. Nice meeting you, Charmaine. Nice meeting you din. Would you mind joining us? Doon kami nakapwesto malapit sa bartender. Sure. Let's go. Yun. So, guys, this is Callie with her friend Charmaine. Hi, Kali. Hi, Charmaine. Ay, sa inyong dalawa. Edward and Lance nga pala, mga kaibigan ko. Hi. Charmaine, dito ka na sa tabi ko. Total naman, may Kali na si Sander eh. Si Edward, hayaan mo na yan. Huwag ka masyado nagdidikit dyan. Matinik yan eh. Ulo talaga to. Hinanata mo na naman ako ng pasimple, ha? Siya, order na tayo nang maumpisa ng kasiyahan. Uy, paring Lance, ingatan mo yun si Charmaine, ha? Oo pare, huwag ka mag-alala. Si Edward, nasa na? Nako, ayun, kung sino-sino na naman ang kasama. Kahit kailan talaga tong si Edward. Paano, mauna na kami ha. Update na lang. Bess, text tayo ha. Okay. Bye. Ingat sa pagmamaneho, tol. So, saan mo gustong pumunta? Alam mo, kanina pa umiepekto yung tama ng alak sa akin eh. Kung dalhin mo kaya ako kung saan makakapagpalipas tayo ng gabi. Wala ba tayo nang iniisip? Kung ano yung iniisip mo, yun na yun. So ano, saan mo ako dadalhin? Well, I can't bring it to my place dahil sa usapan natin, but I know somewhere else na mag-enjoy ka. Then, what are we waiting for? Let's go! Alright! Nag-enjoy ka ba sa ginawa natin? Huh? Sobra. I didn't know na ganun ka pala kahusay sa kama. Well, ginaganahan kasi ako sa'yo eh. Nauuhaw ako. Wait, diyan ka lang. Kukuha ko ng tubig. Here. Thank you. Sander? Hindi ka ba nabibilisan sa mga nangyayari sa atin? You mean, sa pagiging intimate natin? Isa na yon. Pero bukod doon, unti-unti na nating pinapakita sa isa't isa sa kanya-kanya nating circle of friends. Considering na 3 beses pa lang naman tayong nagkikita and this is our first official date, di ba? Oh, well, to answer your question, hindi. Kasi marami akong kakilala na mas mabilis pa kaysa sa atin eh. Pero wala pa tayo sa point na
kilala na talaga natin ang isa't isa. You don't even know my real name. Wala ka pang alam tungkol sa kung sino ako, bukod sa life experiences na naikwento ko sa'yo. Kali, kung nag-aalala ka na baka masyado ako nagmamadali, let me tell you, hindi ganun yun. Like you, I'm just having fun. Kaya nga hindi kita pinipilit na kalimutan na yung usapan natin eh. Don't worry, hindi ako nakakalimot. And if you ever decide to move forward, I want you to know na ready din naman ako eh. I'm ready for you, Callie. Popoy at Bea, hindi ko na rin namamalayan na unti-unti na palang umuusad ang dating stage namin ni Callie. Never namin napagkasundoan na ipapakilala ko siya sa mga kaibigan ko, pero nangyari yon nang hindi namin pinaplano. Basta ang usapan lang namin, i-enjoy namin lahat ng moment na magkasama kaming dalawa. Hindi naman namin inaasahan na masyado kaming madadala sa excitement na nararamdaman namin. Pareho kaming masaya sa tuwing kasama namin ang isa't isa. Hindi man namin sabihin ng diretsyahan, pero alam kong pareho naming ayaw na matapos ang mga gabi na magkasama kami. Masyadong malakas ang attraction na meron kami sa isa't isa. Hanggang sa umabot na rin kami sa puntong hindi na namin napigilan ang aming mga katawan. Popoy at Bea, gaya nga ng sinabi ko, sa edad kong to, marami na rin akong nakadate. At sa tuwing nakikipag-date ako, palaging ang intensyon ko ay ang magmahal ng seryoso. Pero kahit kailan, hindi ako nakatagpo ng babaeng magpapaibig sa akin ng totoo. Ngayon lang. Ngayon, kung kailan walang kasiguraduhan ng lahat. Kung kailan hindi dapat ako magpadala sa nararamdaman ko. Kung kailan ang lahat ay parang laro. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Secret muna. Popoy at Bea, kahit walang kasiguraduhan ang kahihinatnan ng pagdadate namin ni Callie, ipinagpatuloy ko pa rin ang meron kaming dalawa. Wala naman akong ibang babaeng nagugustuhan noong mga panahon na yon, kaya kay Callie ko na lang muna itinuon ang mga oras at atensyon ko. Wala pa rin nagbago sa setup namin, pero sulit ang pagbabakasakali ko sa tuwing magkikita kami. Sa personal lang kami nakakapag-usap at sa mga oras na hindi kami magkasama, hindi pa rin siya nawawala sa isip ko. Magkahalo ang nararamdaman ko sa tuwing magkalayo kami at hindi nakakapag-usap. Nandyan yung pag-aalala dahil hindi ko alam kung kumusta na ba siya. Pero mas nananaig ang pananabik sa pagdating ng araw ng muli naming pagkikita. Masaya ang mga unang araw at linggo ng ganitong setup, Popoy at Bea. Pero dahil nga sa walang katiyakan ng lahat, minsan ay tinatalo ako ng pagkapraning. Paano kung sa wala lang humantong ang lahat ng to? Paano ko sasabihin kay Callie na gusto kong umusad na ang kung ano man merong kaming dalawa? At paano ko sasabihin yun? Ngayong nararamdaman kong unti-unti nang nagbabago ang lahat. Tagal naman yata ni Callie, magdadalawang oras na ako dito sa coffee shop ah. Hello? Hello pare, nabalita, makakahabol ka ba? May hintay niyo ba ako? Oo naman, bakit ba? Hindi ba kayo natuloy ni Callie? Hindi nga eh, kanina pa ako naghihintay sa kanya dito sa coffee shop. Nakalimutan niya yatang may usapan kami. Ikaw kasi, payag kang huwag kayo magpalitan ng number. Eh tuloy, di mo alam paano siya kukontakin.
Dati-rati naman tumutupad siya sa mga usapan namin kapag nakikita kami. Itong mga nakaraan lang naman siya parang nagbago. Ay, yan ang mahirap sa setup nyo eh. Kaya nga eh. O siya, hintayin niyo na lang ako dyan, tol. Okay, sige, bilisan mo ha. Ingat. Okay. Ba't naman kaya hindi nakasipot si Kali? Baka naman busy lang. Hindi naman siya dating ganun eh. Oo nga. Tsaka ano lang ba naman yung sabihin niya si Sander, di ba? Para naman hindi siya naghintay doon ng halos 2 oras. Ang kaso, wala nga silang contact number ng isa't isa, di ba? Sa bagay. Pwede naman niya akong puntahan saglit, di ba? Tapos sabihin niyang cancel muna yung date namin. Total, malapit lang naman yung office nila doon sa coffee shop. Pwede rin yun. Ang tanong, sigurado ka bang malapit doon ang office nila? Ha? Anong ibig mo sabihin? I mean, hindi mo naman siya nakitang pumasok sa office mula sa coffee shop na yun, di ba? Oo, kasi nire-respeto ko yung usapan namin. So, ang ibig ko lang sabihin, paano kung malayo talaga yun sa office nila? So nagsinungaling si Kali, ganon? Hindi naman siya nagsinungaling. Hindi lang niya sinabi yung exact location ng office nila. Kasi nga, yun naman yung agreement nila ni Sander, di ba? Yan nga kasi yung problema sa setup nila. Ang daming excuse na hindi magsabi ng totoo. Pero sana naman walang nangyaring masama kay Kali. Nag-aalala na ako eh. Teka, Lance, di ba nakakalandian mo yung best friend ni Kali? Si Jessie? I mean si Charmaine? Siya nga. Oo, bakit? Hingin mo kaya yung contact number ni Kali? Di pwede, may usapan din kami. Ano? Hindi mo rin kinuha yung number niya? Kinuha ko naman. Nagpalitan kami ng contact number. Pero kabilin-bilinan niya sa akin na dapat kami lang daw ang nakakaalam. Huwag ko daw sasabihin kahit kanino, lalong-lalo na sa inyong dalawa. Lo, bakit naman? Kasi nga para hindi mag-leak yung info ni Kali, gets nyo? Gusto ko makausap si Kali ngayon, Lance. Nako, tol, pasensya ka na, hindi kita matutulungan. Hindi ko pwedeng ibigay sa'yo yung number ni Charmaine. Nag-promise ako sa kanya eh. Edi hingi mo na lang yung number ni Kali. Tapos yun yung ibigay mo kay Sander. Wag, hindi pwede. Hindi ako pwedeng sumuhay sa usapan namin. Ay, nako, ang gulo nyo! Sige, ganito na lang. What if mag-conference call kayo? Lance, tawagan mo si Charmaine at sabihin mong i-add si Kali sa call. Tapos, ipakiusap mo kay Sander. Siguro naman kahit yun lang, pwede na, di ba? Sige. Ganun na lang. Para naman wala akong masabi, Sander. Sige, bilisan mo. Ito na nga eh. Hello, Lance? Hello, Jess. Charmaine. Napatawag ka? Ano kasi, pwede mo bang i-conference call si Kali? Ha? Bakit? Nandito kasi si Sander ngayon eh. Gusto niya sanang makausap si Kali. Lance, alam mo namang hindi pwede, diba? Kasi nga... Charmaine, please. Kahit ngayon lang, hindi kasi sumipot si Kali sa usapan nila ni Sander eh. At saka, technically naman, hindi makukuha ni Sander yung number ni Kali. At saka, hindi ko rin pinamigay yung number mo. So, safe pa rin, di ba? Okay, fine. Wait lang. Hello, Bes? Kali? Sander? Anong nangyari? Bakit hindi ka sumipot sa usapan natin? Sander, sorry. Naging busy lang. May client visit kasi kami. Hindi ako nakapagpaalam kay boss. Sana sinabi mo na lang na mas maaga para hindi tayo nag-set ng date. Biglaan kasi yun eh. O kaya sana pinuntahan mo ako para sabihin cancel na yung date natin. Alam mo ba 2 oras ako naghintay dun? Hindi nga ako nakalabas. Sobrang busy namin sa office kanina. Wala naman na tayong magagawa eh. Nangyari na yan. Charge to experience na lang. Bakit kasi hindi na lang kayo magpalitan ng number? No! Ang usapan ay usapan. Walang sisira nun. Oo nga. Sige na, bahala na kayo. Ang gulo nyo rin eh. O paano? End na natin tong call. Pati kami naabala dahil sa inyo eh. Sige. Salamat, Charmaine. Labo nyo kasi. Maglalandian, walang contact number. Ano kaya yun?
Ewan ko sa inyo. Popoy at Bea, minsan naiinis na rin ako sa mga kaibigan ko sa tuwing sinisisi nila ako kung bakit ako nasa ganitong sitwasyon. Pero naisip ko rin na tama naman sila. Pumayag ako sa ganitong setup kaya ngayon ako ang nahihirapan. Hindi ko naman kasi inakalang mahuhulog ang loob ko kay Kali. Nagagalit ako sa sarili ko dahil hindi ko napigilan ang tuluyan kong pagkahulog. Ang mas nakakainis pa, hindi ko malaman kung dapat ko na bang kumprontahin si Kali o dapat akong maghintay pa ng konting panahon. Maraming date pa ang hindi natuloy pagkatapos ng pangyayaring yon, Popoy at Bea. Maraming usapan ang hindi natupad. At doon na ako mas lalong kinabahan. Nararamdaman kong unti-unti nang nawawala sa akin si Kali. Kahit na alam kong never naman siyang naging akin. Unti-unti nang nangyayari ang kinakatakot ko. Ang mauwi sa wala ang lahat ng pinagdaanan namin ni Kali. Mukhang wala pa si Kali ah. Bali, hintayin ko na siya sa loob ng coffee shop. Sander, dito. Uy! Sorry, umorder na ako ha. Kaping-kapi na kasi ko eh. Himala ah. Mas maaga kaya yata ngayon dumating. Oo, nakakahiya na kasi. Ikaw na lang palagi yung naghihintay. Wala namang kaso yun. So, saan tayo ngayon? Actually, gusto sana kitang makausap ng masinsinan. Ha? Tungkol saan? Tungkol sa ating dalawa. Ano yun? Anong tungkol sa ating dalawa? Kali, kontento ka na ba sa setup natin? Oo. Masaya ka na sa ganito? Nakakapag-usap lang tayo pag nagkikita tayo? Oo. Bakit? Ayaw mo na bang nakikita ako? No, ang gusto ko lang sanang tanongin is, wala ka bang balak na, alam mo na? Na ano? Yung agreement natin na hindi tayo magpapalitan ng info nating dalawa, hindi ba pwedeng kalimutan na natin yun? Pwede naman. Pwede? But I don't think this is the right time. Pwede bang konting panahon pa? Konting panahon? Oo, sana eh. Okay lang ba? Kali, sorry pero matagal ko rin pinag-isipan to eh. Ang alin? Kung hindi ka pa rin papayag na magpalitan tayo ng contact info, mas mabuti sigurong itigil na lang natin to. Itigil? Matagal na tayo nagde-date. Ilang months na ba? 3 months? Ang hirap na ginagawa natin Wala tayong ibang means of communication. Para ako nangangapa sa dilim tuwing makikipagkita ako sa'yo eh. Okay. Okay? Paano okay? Sige. Kung ayaw mo nang ituloy natin to, kung gusto mo nang itigil kung ano man yung meron tayo, edi hindi na kita pipigilan. Mukhang yun din naman yung mas tamang gawin eh. Ganon? So mas gusto mong tapusin na lang to kaysa... Oo, Sander. Pareho naman natin ginusto tong setup na to, di ba? Oo nga. Tama. Pareho natin ginusto. So, kung may isa sa atin ang hindi masaya sa ganito, what's the point nga ipagpatuloy pa natin? Oo nga naman. Di, paano? Last na nating pagkikita to? Yes. Ito na yung last. But for the record, mutual decision natin na tapusin na to
Hindi desisyon mo lang or hindi rin desisyon ko lang. Pareho tayo. Yes. Yes. Pareho tayo. It's a mutual decision. Ay, sa wakas, natauhan din kayong dalawa. Ang gulo naman kasi talaga nung setup nyo eh. Oo nga eh. Sayang, ngayon lang kami natauhan. So, nagpalitan na kayo ng number, ng Facebook, ng exact address. Alin dun? Or lahat? Wala. Parang wala. Eh, akala ko pa nagkasundo na kayo. Oo nga eh. Nagkasundo kaming tapusin na lang lahat. Ano? Huling pagkikita na namin yung kanina. Hala, labo nyo naman tol. Salib na kalimutan nyo na lang yung weird na kasunduan nyo. Nag-break na lang kayo? Ay mali, hindi nga pala naging kayo. Anong gagawin ko? Yun yung gusto niya. Yun din yung gusto ko. Weh, yun ba talaga gusto mo? Yalata namang labas sa ilong yan eh. Kaya gusto ko, kaya hindi. Wala rin naman ako magagawa eh. Eh tol, halata naman kasing gustong gusto mo yung tao. Sa kanya ka lang nakagkaganyan. Kaso inayaan mo mawala dahil ayaw mong magmukhang desperado sa paningin niya, di ba? Mas pinairal mo yung pride mo. Hindi pride ang tawag doon. Word of honor yun. Tumutupad lang ako sa usapan. Sus, word of honor mo mukha mo. May isang salita ka nga. O ano, masaya ka ba? Hindi kasi pwedeng ipilit ko yung gusto ko lang. Kailangan ko respeto din yung desisyon niya. Yun ang gusto niya eh. Pag pinilit ko siya sa gusto ko at napapayag siya, edi siya naman yung hindi masaya. Kaya okay na rin yung ganito. Kaysa naman magpilitan pa kami sa mga bagay na gusto namin. Popoy at Bea, hindi ko alam kung paano ko napigilan ang sarili ko na wag ipakita kay Kali ang paghihinayang ko sa nangyari. Kunwari, ayos lang sa akin ang lahat. Kunwari, walang kaso sa akin kung gustuhin niyang itigil na ang namamagitan sa amin. Pero ang totoo, gusto kong magmakaawa sa kanya na bigyan pa ako ng pagkakataon. Na sana ay bigyan pa niya ng chance yung posibilidad na maging kami. Handa naman kasi ako maghintay eh. Kung wala lang siya sa mood na makipag-date ngayon, maghihintay ako hanggang sa gusto na niya ulit. Pero dala ng pride at ego, hindi ko nagawang sabihin ang gusto kong ipakiusap sa kanya. Sobra ko ikinalungkot yung pagtatapos ng ugnayan namin ni Kali, Popoy at Bea. At late ko na na-realize na hindi ko pala kayang mawala siya. Gusto ko siyang makita at kausapin para magpakatotoo sa kanya. Gusto kong sabihin ang tunay kong nararamdaman. At gusto kong sabihin sa kanya ang mga pakiusap na hindi ko nasabi. Sinubukan kong hintayin siya sa labas ng subdivision kung saan ko siya palaging hinihintay. Pinuntahan ko siya sa coffee shop kung saan kami madalas magkita. Pero bawat pagbabakasakali ko ay nauwi lang sa wala. Hindi ko alam kung saan siya hahagilapin, kung sa mga dating tagpuan namin ay hindi ko siya makita. Sinubukan ko lang, pre. Tinesting ko lang kung kaagad siya sa gusto ko. Akala mo pumayag ng hiwala. Ay! Correction, pare. Hindi yun hiwalayan kasi hindi naman naging kayo eh.
Gano'n na rin yan. Ewan ko ba naman kasi sa'yo eh. Pumayag-payag ka sa ganung setup. O tingnan mo tuloy. Ikaw ngayon tong hirap na hirap sa paghahagilap dun sa tao. At na ginawa ko tol eh. Nagaba ako sa subdivision nila, pinuntahan ko siya sa coffee shop na palagi dahil pinupuntahan. Tanong-tanong ko sa mga taong palakat-lakat doon kung may kakilala silang Kali. Kaso wala eh. Wala kang pag-apag-asa eh. Ay nako, ba't ba kasi may mga taong ang hilig-hilig gawing komplikado ang mga bagay-bagay? Ay, kung comment dyan ah. Palibasa okay kayo doon Charmaine eh. Yapang-yapang mo. Eh kung hindi dahil sa akin, di mo naman makikilala yun. Teka nga, di ba dapat tinutulungan mo sa problema ko kasi tropa mo ako? Ano naman maitutulong ko sa'yo? Eh ikaw nung pumasok-pasok sa ganyan sitwasyon. Bigyan mo nga sa akin number ni Charmaine, tatawagan ko. Lah, okay ka lang? Alam mo namang hindi pwede. Hindi pwede o ayaw mo lang? Hindi pwede, may pangako ako sa kanya. Ano, sisira ako sa usapan namin? O bakit hindi? Lah, sa'yo pa talaga nang galing yan ha? Eh ikaw nga, hindi mo man lang nagawang ibaba yung pride mo alang-alang sa ikasasaya mo eh. Tapos utusan mo pa ako sumira sa pangako ko. Tropa ba tayo o hindi? Tropa? O yun naman pala eh. Tropa tayo kaya dapat maintindihan mo yung sitwasyon ko. Lalo na't galing ka rin sa ganitong sitwasyon. Kung totoong tropa tayo, tutulungan mo sa problema ko. Hindi kita pwedeng tulungan na malutas yung problema na ikaw din yung may gawa. Tratado to! Sander! Alam mo ikaw, kung wala kang balak na tulungan ako, bahala ka. Wala kang kwentang kaibigan. Eh, pareho lang kayo. Uwi na. Wisit! Sander, anak, gumising ka na dyan. Andok pa ako eh. Gumising ka na't may bisita ka. Agagay na, andok pa ako eh. Sino ba yun? May naghahanap sa'yo. Kali daw ang pangalan. Ha? Si Kali? Oo, nandyan sa sala. Pinapasok ko na. Sige. Huwag niyong pauwi na ya. Magmumumug lang ako. O sige, bilisan mo at nakakahiyang pinaghihintay ang bisita. Sige po. So, paano mo nahanap tong bahay namin? Remember nung una tayong nagkita? Ano meron doon? Nung gusto mong patunayan sa akin na hindi ka masamang tao, pinakita mo yung ID mo. Oo nga pala. Yeah, I remember. Natandaan ko yung complete name mo. Alexander. Ang daya mo. All this time pala, alam mo yung totoong pangalan ko. Uy, hindi ko naman sinasadyang tandaan. Don't tell me, pati yung address ko na-memorize mo din. Siyempre, hindi na. Pero yung barangay nyo, oo. So, pinagtanong-tanong ko na lang yung pangalan mo dito sa lugar nyo. Sikat ka pala rito eh. Hindi naman. Nga pala, nag-breakfast ka na ba? Anong gusto mo? May tinapay dyan, tsaka palaman. Meron din kape at tsaka... Sander, hindi na. Hindi na rin kasi ako magtatagal eh. Ganun ba? Nagpunta lang ako rito kasi sabi ni Jessie na hinahanap mo raw ako. Nabanggit sa kanya ni Lance. Jessie? Sino yung Jessie? Si Charmaine. Hindi ko rin kasi sinabi sa inyo yung totoo niyang pangalan. Kasi baka hanapin mo sa Facebook tapos baka pati ako mahanap mo na rin. So, hinanap mo lang ba ako kasi hinahanap kita? Yun lang? Hinahanap kita kasi namimiss na kita. It's been a while since I've spoken to you, my baby. My mind just keeps on drifting back to you, it's true. At saka, ibibigay ko rin pala to.
Ano to? Calling card? Kung sakaling gusto mo kong tawagan o kausapin, sorry ha, ako na yung unang sisira ng napag-usapan natin. Hindi ko na kasi kayang tiisin eh. Nandiyan na rin yung totoong pangalan ko kung sakaling gusto mo akong i-add sa Facebook. Thank you. Thank you, Kali. Sander, pasensya ka na ha kung masyado akong naging maingat sa personal info ko. Ang totoo niyan, may phobia na kasi ako sa mga ganyan eh. Yung huli ko kasing nakadate, may pagka-psychotic yata. Sinundan ako ng sinundan. In-stalk ako ng in-stalk. To the point na feeling ko sobrang at risk na yung safety ko. Actually, kalilipat ko lang dyan sa subdivision kung saan ako nakatira ngayon. Hindi mo naman kailangan mag-explain eh. Pero thank you pa rin sa paliwanag mo. Ngayon, mas naintindihan na kita. Salamat, Sander. Hindi ako papayag na salamat lang. Kailangan mong bumawi sa akin. Ha? Susunduin kita bukas sa bahay niyo. Andito naman sa card yung buong address mo, di ba? Oo. Okay. Susunduin kita bukas tapos ihahatid kita sa work. And then, coffee date tayo after ng work mo. Same location. But this time, pwede na kitang i-chat or text habang naghihintay. Okay ba yun? Oo naman. Okay na okay. Ayos. Ay, teka. Add na rin pala kita sa Facebook ha. Siguro famous ka kaya ayaw mo magpa-add, no? Uy, grabe ka. Hindi naman. Marami lang pinagkakautangan. Haha, kaya pala ayaw mong i-reveal yung sarili mo, ha? Talk about us, my love, baby. Let's talk about us and trust. Let's talk about us, my love. Papa Bea, totoo yung sinabi ni Lance. May mga taong napakahilig gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Guilty ako doon. Guilty kami ni Kali doon. Hindi naman talaga mahirap maging masaya. Tayo lang ang naglalayo sa mga sarili natin sa totoong kaligayahan. Minsan kasi mas madali ang magpatalo sa takot, sa pride, sa ego. Pero gaya nga ng sinasabi ng marami, mas malaki ang totoong pag-ibig kaysa sa kahit anong takot o pride na meron tayo. Kaya yon ang nanaig sa amin ni Kali. At ngayon, masaya na kami sa piling ng isa't isa. Ibinahagi ko itong kwento ko, Popoy at Bea, para magsilbing paalala sa lahat ng mga listeners na huwag matakot na ilaban ang magpapasaya sa atin. Hindi worth it na ipagpalit ang happiness alang-alang sa ego natin. At mas nakakatakot ang manatiling takot sa totoong pagmamahal. I'm sure na nagigets nyo naman ang ibig kong sabihin. Hanggang dito na lang, Popoy at Bea. Maraming salamat nga pala sa programa ninyo na nananatiling nandyan sa dinami-dami ng hindi magagandang nangyayari sa mundo ngayon. Saludo kami sa lahat. Saludo kaming lahat sa buong Dear MOR team. Lubos na gumagalang, Sander. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, secret muna. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Ay, nakakaloka. Okay. O bago ang lahat, oras natin 2:05 na mga kamarkada at dyan na nga natatapos ang nakakalokang story ni Sander na kaya pala sa first part ng letter meron na siyang anong tawag dito? Disclaimer. Nasasakit yung ulo natin ng bonggang-bongga. Idadamay niya tayo sa sakit ng ulo niya. Well, obviously happy ending ang nangyari. Okay, ibigay natin sa kanila yon. Good for you, Sander, na natauhan kayong dalawa ni Kali. Pero, sana magsilbi itong warning mga kamorkada, no? Itong story ni Sander na to, no? Okay, so ilapag natin yung mga pangyayari.
sa side ni Callie, kaya gusto niya ng hashtag Dear MOR secret muna kasi meron siyang, anong tawag dito, hindi masyadong na-highlight yung part na yon na meron siyang pinagdaanan. Yung previous relationship niya, may pagka-stalker at alam mo yon, hindi maganda yung mga pinagdaanan niya. So, na-trauma ang lola mo. So, yung mga susunod na nakilala niya, gusto niya secret muna ng bongga-bongga para kung sakaling hindi maganda ang ending, hindi rin siya mapuntahan sa bahay and everything. Parang ganon. Ito naman, si paring Sander, ang drama naman niya, nabitan niya yung ganyang setup for the thrill. Diba? Tama naman, diba? For the thrill, for the excitement, for the mystery channel in Kembot. At alam niyo ano nakakatawa? Nakakatawa na buti naman nakakatuwa ng slight na aware naman si Sander. Nakalokohan naman talaga yung ganong setup. Kalokohan naman talaga, sige, wala tayong wala tayong bigayan ng kahit anong info. Kunwari, nasa panahon tayo ni Maria Clara, ni Ibarra, na alam mo yon, na magkikita tayo pag nagkasalubong tayo sa kanto, o kaya abangan tayo ng ganyan-ganyan. Diba? Pero wala tayo, palitan ng mga social media channelin. And honestly, mga kabarkada, if you're looking for love, masaya yon. If you're just looking for something for fun, something for pangmadalian lang, something na pwede mong i-dispose any monument, alam niyo yung mga ganon, that's fun, diba? Yung mystery, yung excitement na, this is something new, hindi to parang typical na paraan of getting to know someone or dating someone, alam yung mga ganong kemrot-kembot. Sige, push nyo yan. Pero kung katulad ka ni Sander na matino naman si Sander, di ba? Ready to settle down, may mga naipundar na, ongoing na yung pagpupuntar ng bahay. So, it's sort of kind of out of character para sa kanya ang pumasok sa ganitong setup, yung exciting, yung mysterious, yung, tawag dito? Yung, hindi nyo alam kung kailan kayo magkikita and everything. Parang parang akala ka ba ready ka na mag-settle down? Pero bakit ganyan yung gusto mo? Ganyan, gusto mo yung mga thrill pag nalalaman ng mga ganyan. Pero eto mga kamarkada, eto lang ang paalala ko. Ito lang yung gusto kong i-chika sa inyo. If you're going to see someone, tama naman yung sinabi ni Sandra, wag na kayong magpaka-arte, wag na kayong mag-inarte na ultimo cellphone number, hindi kayo magpapalitan. Sige, social media, okay lang, wag nyo munang ibigay. Pero yung cellphone number, so, paano kayo magkikita ulit? Paano kayo magde-date ulit? Pahirapan, kapaan, ang daming time, Sander. Ang daming time para mag-abang sa labas ng subdivision kung kailan babalik o darating etong si Callie. So, alam mo, there's nothing wrong with exchanging numbers. Lalo na if you're interested with a person and you wanna see that person again. Pero kung ganyan ang umpisa nyo na pa-secret muna, secret in a way na yung social media, yung, tawag dito, yung saan ka nakatira, sige, wag mo, dapat, tama naman talaga, wag mo muna ibigay yan sa umpisa pa lang, di ba? Pero yung taguan talaga lahat ng means of communication, asahan mo, panandalian lang talaga yung pwedeng maging ending yan. Alam mo yon, parang pwedeng ka lang, side chick ka lang, o kaya number 2 ka lang, pampalipas oras ka lang, alam mo yung mga ganun. Kaya wag kayong sinwerte lang actually, etong si Sander tsaka si Callie na parehas silang matino, wala silang kahit anong sabit, parehas lang silang, alam mo yon, merong reason for not giving all the necessary information para, alam mo yun, maging matino yung pag-date nila. Pero, kung, tawag dito, kung titignan mo talaga, generally speaking, in reality, pwedeng hindi maganda maging ending yan. Pwedeng, yun nga, pampalipas oras ka lang, number 2 ka lang, o di naman kaya, alam mo yung feeling na, madali kang i-dispose because you don't know anything about me, so pagsawa na ako sa'yo, chupi, bye. Alam mo yung ganon? Gusto niyo ba ng ganon? Yes, it's thrilling, but you're not that worthy enough para, alam mo yon, para
ibigay yung necessary information, ipakilala talaga yung tunay na ako. So kung gusto niyo ng ganyan, kung gusto niyo ng excitement, tama naman na huwag kayo masyadong mag-expect. Huwag kayong masyadong umasa na, oh, it's going to be a very romantic, alam mo yon, romantic ending, na thrilling, pero in the end, magkakainlaban din naman kayo, ganyan-ganyan. Let's be realistic, guys. Diba? Eto, basa tayo ng mga comments niyo ng bonggang-bongga. Sabi ni Mark Luis Espiritu, sa hinabahaba ng sikreto, sa piling din pala ng isa't isa ang tuloy. Again, hindi lahat ganyan. Dahil, base sa mga nakuha na naming kwento mula sa inyo, mga kamorkada, at sa mga, syempre may mga kakilala din naman tayo na dumaan sa mga ganyan, pa-secret-secret, pa-mysterious effect, karamihan, hindi maganda ang tawag dito, ang ending. Kaya pala nagsisecret-secret kasi yun na nga, may pamilya na, may sabit na, o kaya scammer pala, o kaya budulero pala, budulera, manluloko pala, di ba? Nakakatuwa yung kwento ni Sander at ni Kali, pero ako na nagsasabi sa inyo, huwag kayo masyadong kiligin. Okay? Unahin nyo yung safety nyo, pero alam mo yun, if you really want to meet someone na matino, huwag kayong, anong tawag dito? Hindi kasi lahat ng thrilling and mysterious is palaging thrilling and mysterious and masaya. Sometimes it's nakakasira ng ulo. Diba? Lalo na kung unti-unti ka na nag-i-invest ng feelings. Minsan, maganda din yung normal. Mas maganda pa nga yung normal kasi you have the assurance. Pero kung marami ka pa naman time, ayaw mo naman ng commitment, o sige go, magpakasasa ka sa mga thrilling, mysterious effect na mga ganyan. Sabi ni Paul Oliver Santos, daming nag-judge tuloy. Okay sana yung setup nila kasi di sumunod sa usapan si Kali. Mahigit 2 hours nag-intay. Kutusan sa akin yung ganon. O isa pa yan. Maninisi ka na 2 hours akong nag-intay sa'yo. Di ka dumating. Ganyan. Hindi nyo naman kinuha yung cellphone number ng isa't isa eh. Ha? Feeling, di ba? Mysterious and exciting. Feeling mo ba, ikaw lang ang tao sa buhay niyan? Feeling mo ba, sa'yo iikot ang mundo yan? Siyempre, may trabaho yan. May pamilya yan, gaya nanay, tatay. Alam mo yun, may sariling buhay yan. Hindi kayo nagkuha ng number eh. Walang sisihan. Walang ganunan. Anyway. Sabi ni Renny Boy, naglaro na lang sana kayo ng tago-taguan kung ganyan din lang naman. Diba? O, diba nga ganun nga yung ginawa nila. Sabi pa ni Renny Boy, sana all may true love sa mystery box. Hindi lahat. Again, winawarningan ko na kayo. We are happy na Sander and Kali got lucky. Pero huwag kayong masyadong kiligin sa ganitong mga setup kasi realistically speaking, hindi lahat ganun ang magiging ending. Napaka-rare na happy ending, kilig to the bones. Pero usually, puro heartache, heartbreak, and anong tawag dito? Disappointment lang ang pwede nyong makuha. Huwag nyo masyadong asahan, kamarkada, yung thrilling, exciting. Gaya halimbawa sa isang relationship. Kunwari, matagal na kayo, di ba? Ang iba, sinasabi nila, naboboringan na. So, naghahanap ng thrilling, ng mystery, ng kilig. So, hahanap ng iba. O, nung nakahanap ng iba, ano nangyari? Nagkandaletse-letse lahat. Yung relationship mo, yung kung may pamilya ka man, diba? Tapos, yung nahanap mo na may thrilling, exciting, ganyan-ganyan, hindi ka rin naman kayang panindigan. O, nawala din sa'yo. So, anong mangyayari? Naiwan ka mag-isa. So, alam mo yun, kung kayo nasa isang solid relationship and you find it boring whatsoever, you create the excitement within the relationship. You create the mystery within the relationship. Hindi yung hahanap kayo sa iba na parang feeling nyo makakalusot kayo at feeling nyo okay lang at normal gawin yun dahil boring na kayo sa kung ano nakahatag sa inyo and everything. Huwag ganon, kamarkada. Sabi ni Laura Sharpay, huwag kayo kasing basta-basta nagtitiwala sa mga taong hindi nyo palubos na kilala. Dapat kilalanin nyo muna. At yun na nga, paano nyo kikilalanin? Wala nga kayong
cellphone number ng isa't isa, di ba? Ultimo cellphone number na lang, hindi nyo pa mabigay. Tapos, nag-expect kayo, makikilala nyo ang buong pagkatao ng isang tao. At alam nyo, ano nakakatawa dito? Nakakaloka ha. Hindi na nila magawang ibigay yung cellphone number sa isa't isa. Pero alam mo, naglalampungan sila. I'm sorry, Sander Kali ganun ginawa nyo eh. Hindi nyo binigay yung number niya sa isa't isa, social media, whatsoever, pero ang dami nyo nang ginawa. Nag-holding hands, naghalikan, at ano pa, gumawa na kayo ng milagro and everything. Hindi nyo pa rin kaya ibigay yung cellphone number. Saya! Saya nyo! Ang classic daw nung naglalampungan. Eto pa, Chipaps, naglalambutsingan, nagtutukaan, yung mga ganyan. Ang cellphone number, hindi nyo carry. Nakakaloka. Huwag ganon, kamorkada. Kung gusto niyo talaga ng thrilling and mystery, there are other means and ways. Alam mo yun, hindi naman kailangang literal na wala talaga kayong alam sa isa't isa. Ano yung ibig sabihin? Insecure kayo sa mga personality ninyo at iaasa nyo yung mystery and thrill dahil dun sa wala kayong alam na impormasyon sa isa't isa. Hindi nyo idadaan sa personality ninyo. Hindi nyo idadaan sa mga ginagawa nyo, sa pagdidate nyo and everything, yung thrilling and excitement. Ano ba yan? Chika lang naman yun, Sander. Chika ko lang naman yung mga possibilities. Huwag kang ma-hurt, Sumulat ka dito, eh. Sabi ni Lore Sharpe, yung pag-i-stalk na yan ang hindi maganda sa paningin ng iba. Pero pwede bang makasuhan yung mga taong laging stalker sa mga ini-stalk nila? Oo! Pwede mong ireklamo kapag meron merong nagsastalk sa'yo. Pwede mong ireklamo yun. I'm not familiar with the legalities and yung mga ganyang mga bagay. Pero you can always ask. As simple as doon sa barangay ninyo, yun na yung pinakamalapit, di ba? So kung grabe na, edi go, pupunta na kayo sa kapulisan and everything, di ba? Sabi ni Renny Boy, nagtikiman, ganun. Oo, parang ganun lang yung ginawa. Tapos nag-expect si Sander ng bonggang-bonggang ano. Pero eto pa yung gustong isa pang ipunto ni Sander. Sige, nag-start na sila ng ganyan. Actually, ang pinakagustong ipunto ni Sander is yung piliin mo ang pagmamahal kesa dun sa pride and sa ego mo. Kasi diba, nagkaroon sila ng part na nag-confrontation na sila and everything, pero alam mo yon parang naisip ni Sander, hindi, sinabi ko ganito yung ayoko nang hindi ako bibigay. Alam mo yon, hanggang dito lang tayo. Sige, hindi ako bibigay, okay lang. Kali, hindi mo type, sige, carry lang. Ayoko rin, di mo gusto, di ko rin gusto, ganyan. So, pinairal niya yung ego niya, pinairal niya yung pagiging macho niya. Di ano nangyari? Siya rin yung nakamiss, diba? Siya rin yung naulol, na hindi na niya nakikita si Kali. Tama naman din yun, kamarkada, na may mga pangyayari sa buhay natin na we always have to think about ourselves. We always have to make una ourselves more than anyone else. Pero may mga sitwasyon din na kailangan ibaba mo rin yung sarili mo, yung pride mo. At alam mo yon, i-consider mo yung feeling ng ibang tao. Gaya halimbawa nito, lalo na kung gusto mo makuha, kung gusto mo naman talaga, tapos dahil sa pride mo, hindi mo sinabi, hindi mo inamin, medyo, alam mo yun, case to case basis yung paggamit natin ng self-love. Hindi palaging self-love tayo all the way. Diba? Kasi kung puro tayo self-love ng no boundaries, no limitation and restriction, walang mangyayari sa atin kung lahat tayo ay magiging makasarili. Actually, yun lang naman yung mga gustong ipunto ni Sander. So mga kamarkada, sana marami kayong nakuhang lesson dito sa letter ni Sander. At unang-una na nga, aside from the letting go of your ego, of your pride, para sa akin, ang talagang lesson is huwag kayong masyadong mahumaling sa thrill and sa mystery. Okay? Sometimes, the old ways, the usual, the normal, the typical ways of getting to know someone is the best one. Kasi doon, makakasiguro ka, you can always have an assurance, you have an easier way of getting to know a person, plus, mas safe pa nga.
Actually, mas safe pa pag alam mo yung cellphone number, yung social media, para pag may ginawa sa'yo, makahagilap mo siya, meron kang hawak sa kanya. The contact number, the address, yung social media, yung mga kaibigan, mas okay pa nga yun kesa doon sa, ganyan, magtataguan. Diba? Pahihirapan niyo pa yung mga sarili niyo. So, yun lang naman. At dahil dyan, mga kamarkada, thank you so much. At hindi niyo ako iniwan dyan sa Facebook and sa YouTube channel natin. And promise, by Monday, makasama na natin si Popoy. Tapos na siya sa mga inaasikaso niyang Kemerut Kembot. Oo. Again, maraming salamat sa pagsama sa akin. And habang this weekend, habang wala kami ni Popoy, paalala po, ituloy-tuloy nyo ang pag-stream sa Spotify. Makoy, ilan na lang? Nakakailang stream na tayo ngayon. Oo. Assignment yan. Habang wala kami, tuloy-tuloy lang sa pag-stream sa Spotify, ha? Andun lahat ng mga stories. Kung hindi kayo happy sa Spotify lang, gusto nyo nakikita nyo kami, gora kayo sa YouTube channel natin, MOR Entertainment. And paalala, Diyos kwa, ang daming nanonood na hindi naman nakasubscribe. Hindi kayo mawawala ng pera, walang mawawala sa inyo, yung pride nyo whatsoever pag nag-subscribe kayo. So, click the subscribe button. O, di ba? Click the subscribe button and also the bell button para updated kayo, notified kayo kapag meron kaming bagong upload. O, di ba? Spiel ng YouTuber. Subscribe, click the bell. Saan ba yun? Dito. Subscribe, click the bell button so you'll be notified. Ganon. And thank you so much for watching, guys. I'll see you in my next video. Ganon! O, 13.6 million streams na tayo sa Spotify. Kaya guys, ilaban na natin maka 14 million streams. At promise, may gagawin kami ni Popoy na something pag umabot talaga tayo sa 14 million streams. Okay? At dahil dyan mga kamarkada, dito na magpapaalam na po ang gorgeous Bea at ang palaging paalala ni Popoy. Diyos ko po, gano'n, nakakalimutan ko na naman. Stay safe. Ayan mo kayo, stay safe. Stay healthy. At ang pinaka-importante, you stay happy. Happy weekend. Thank you. Bye-bye.